May mga gabi talaga na parang may gustong bumalik kahit matagal na silang nilamon ng lupa. Sa Barangay San Roque, tuwing alas 12 ng gabi, may mga nakakarinig ng tunog ng kutsilyong humihiwa sa balat ng prutas. Pero sabi ng mga matatanda, wala naman talagang nagtitinda ng pinya sa ganoong oras. Ang tindahan ni na Aling Minda at Mang Roel, mag-asawang kilalang tapat at masipag sa pagtitinda, matagal nang sarado tuwing hating gabi. Matagal na. Simula nang may nangyaring hindi nila maipaliwanag. Si Aling Minda, payat at maputla, kilala sa palengke bilang ang babaeng may laging ngiti. Pero ang mga mata niya, laging parang may tinatagong pagod o baka takot. Hindi niya ito pinapakita sa asawa niyang si Mang Roel, isang dating magsasaka na napilitang magtinda ng pinya sa bayan matapos masira ang kanilang lupain dahil sa tagtuyot. Sa umaga, tahimik lang silang dalawa. Nagtitinda, nag-aayos ng prutas, nakikipagkwentuhan sa mga suki. Pero tuwing hapon, pag sumasara na ang mga tindahan at bumababa ang araw, bigla na lang silang nagmamadaling umuwi. Parang may hinahabol o may iniiwasan. Isang beses, sinabi ng kapitbahay nilang si Lori, ang matalik na kaibigan ni Minda. Mindang, bakit parang natatakot ka kapag may dumarating na itim na uwak? Kanina lang, nung dumapo yung isa sa bubong nyo, halos mabitawan mo yung kutsilyo. Umiti lang si Minda. Pero hindi niya nasagot. Ang mga mata niya, tumitig lang sa kawalan, may isang lumang litrato na nakasabit sa dingding ng bahay nila, larawan nila ni Roel noong bagong kasal pa lang. Nakaputi si Minda at may hawak siyang maliit na pinya. Sa likod ng litrato, may nakasulat na luma at kumupas na letra, sa bunga ng ating pag-ibig, manatili ka. Walang nakakaalam kung sino ang nagsulat noon. Pero tuwing gabi, naririnig ni Minda na parang may boses mula sa litrato, pabulong, mahina, pero malinaw. Minda, huwag mong kalimutan ang sumpa. Noong una, inakala niyang guni-guni lang. Pagod lang siguro o baka nababaliw na siya sa bigat ng buhay. Pero isang gabi, habang tinatapos nila ni Roel ang pagtatalop ng mga pinya, napansin niyang may isa sa mga prutas na may kakaibang itsura, kulay abo ang balat, at pag hiniwa, hindi katas ang lumalabas kundi dugo. Napatigil si Roel. Tumitig sa kanya. Hindi siya nagsalita. Pero sa mga mata nito, kita ni Minda ang parehong takot na matagal na nilang tinitiis. Hindi na naman to nangyari, Minda, diba? Bulong ni Roel. Sumpa lang yun, dati wala na yon, sagot niya, kahit alam niyang nagsisinungaling siya. Kasi isang taon na ang nakalipas mula noong gabi ng eklipse, noong pinilit nilang mabuhay, kahit kapalit ay isang kasunduan na hindi nila lubusang naintindihan. Sabi ng mga matatanda, ang pinya ay bunga ng pagsuko at galit. Kapag itinanim sa gabi ng eklipse, pwedeng maging daluyan ito ng buhay o ng sumpa. At sa kagustuhang magkaroon ng anak, may ginawang ritual si Minda noon, sa tulong ng isang matandang albularyo mula sa kabilang bayan. Tinanim nila ang pinya sa likod ng bahay, binuhusan ng dugo ng manok at bumulong ang matanda. Kung hindi siya ibibigay ng langit, ipanganak mo siya sa lupa. Makalipas ang 9 na araw, tumubo ang pinya na hindi kagaya ng iba, mabango, dilaw na dilaw, at sa ilalim ng mga dahon, may porma ng mukha ng bata. Pero hindi na nila ito pinansin. Akala nila, simbolo lang iyon ng pag-asa. Hanggang sa isang gabi, narinig ni Minda ang tinig ng bata mula sa bakuran. Inaini. Mahina, malambing pero galing sa ilalim ng lupa. Simula noon, gabi-gabi silang ginugulo ng mga hayop na dumadapo sa bubong, mga paniki, uwak, pusa na itim. At sa tuwing lalapit sila sa bakuran, may amoy ng pinya na bulok, parang nabubulok na laman ng tao. Si Lori lang ang natitira nilang karamay. Madalas itong dumalaw, nagdadala ng tinapay o kape, pilit binibigyan ng saya ang mag-asawang tila araw-araw ay tinatablan ng lungkot. Mindang, minsan dapat kalimutan mo muna yung mga nangyari. Magdasal ka lang. Hindi lahat ng milagro totoo, sabi niya minsan habang nagkakape sila. Ngumiti si Minda. Pero hindi na siya umiiyak ngayon. Natuyo na siguro ang lahat ng luha niya sa dami ng gabi ng takot. Sa mga mata niya, may laging gaze moment, yung tingin na parang naghihintay ng isang bagay na alam niyang darating, pero hindi pa oras. Isang hapon, dumating si Lori at nakita niyang nakasara ang tindahan. Sa pinto, may nakasabit na karatulang isarado muna. May lamay. Pero walang taong namatay sa barangay. Wala ring narinig na may na-ospital. Nang sinilip niya ang loob ng bahay, nakita niyang magkasama si Minda at Roel, nakaupo sa sahig, may hawak na mga pinya. At sa gitna ng mga prutas, may isa na parang humihinga.
litrato sa dingding, yung lumang larawan ng mag-asawa, biglang nahulog. Nabasag ang salamin. At sa likod nito, lumitaw ang bagong linya ng sulat na parang kakaukit lang. Kapag handa na siya, kukunin ko ulit. Lumapit si Lori nanginginig. Minda, ano to? Bakit parang may dugo yung sahig niyo? Umiti lang si Minda. Mabagal, tila pagod. Sabi nila, huwag magtinda ng pinya sa gabi. Pero paano kung yun lang ang paraan para mabuhay siya ulit? Tumitig siya kay Lori. Yung ngiti niya, parang dati, mabait, mahina, pero ngayon may halo ng kakaiba. Sa likod niya, gumalaw ang isang anino. At sa labas ng bahay, nagsimulang umulan, hindi tubig, kundi katas ng pinya. Mula noon, may mga nagsasabing tuwing hating gabi, may mag-asawang dumadaan sa kalsada bit-bit ang mga basket ng pinya. Mabango, makintab at mura daw. Pero sabi ng mga bumili, pag binuksan mo ang prutas sa loob ng bahay, may maririnig kang boses mula sa loob nito. Salamat sa pagtulong kong mabuhay muli. At pag-ising mo kinabukasan, may kukulangin sa pamilya mo. Kaya kung sakaling marinig mo rin sa labas ng bahay mo, sa hating gabi, ang tunog ng kutsilyong humihiwa ng pinya, huwag mong silipin. Kasi baka makita mo kung sino talaga ang nagtitinda. Ikaw ba makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Mula nang mangyari ang gabi ng dugong pinya, hindi na muling naging tahimik ang buhay ni Minda at Roel. Sa umaga, pinipilit nilang magtinda sa palengke, umiti sa mga suki, at magpanggap na wala silang binubuhat na bigat. Pero sa bawat hiwa ni Minda ng kutsilyo sa balat ng pinya, naririnig niya ang huni ng isang batang umiiyak, mahina, tila nagmamakaawa. Minsan nga, napapahinto siya sa gitna ng pagtitinda, at mapapansin ni Roel na nanginginig ang kamay niya. Minda, tama na muna yan. Magpahinga ka, sabing marahan ni Roel. Hindi, kaya ko pa, sagot ni Minda, pilit na nakangiti. Pero sa likod ng ngiti niya, naglalaro ang alaala ng nakaraan, ang gabi ng unang sumpa. Matagal ng lihim ng pamilya ni Minda ang tungkol sa bunga ng dugo. Ang lola niya, si Aling Fidela, ay isang kilalang manghihilot sa kanilang probinsya, ngunit sa likod ng pagiging albularyo, may tinatagong kasunduan ito sa isang diwata ng kabubatan. Noon daw, nang mamatay ang panganay na anak ni Fidela sa sakit, ipinagpalit niya ang kanyang buhay bata sa pangako ng mga halaman, kapalit ng kakayahang magbigay buhay sa anumang tanim. Kaya tuwing nagtatanim siya, tumutubo agad, parang may sariling kaluluwa ang lupa. Pero may kabayaran, bawat huling bunga ng ani, kailangang ihandog pabalik sa diwata. Hindi alam ni Minda ang lahat ng ito noong bata pa siya. Akala niya, karaniwan lang na maswerte ang kanilang tanimang pinya. Pero noong 14 siya, isang gabi, nakita niyang lumapit ang lola niya sa puno ng pinya, dala ang maliit na palanggana ng dugo. Kung gusto mong mabuhay ang pamilya mo, huwag mong kalilimutan ang kasunduan, bulong ni Fidela, bago niya ibuhos ang dugo sa ugat ng halaman. Pagkatapos noon, nagsimulang magbago ang paligid ng kanilang bahay. Ang lupa ay laging basa kahit tag-init. Ang mga hayop ay ayaw lumapit sa bakuran. At minsan, tuwing bagong buwan, naririnig ni Minda ang tinig ng babae sa hangin, malamig, ngunit buo. Sa bunga ng pag-ibig, may kabayaran din ng dugo. Nang mamatay si Fidela, iniwan niya kay Minda ang isang maliit na bote ng mutya, parang kristal na dilaw, kumikislap kapag natatamaan ng buwan. Nakabalot ito sa lumang panyo na may burdang mga dahon ng pinya. Sa sulat na kasama nito, nakasulat, kapag humingi siya ng kapalit, ibalik mo sa lupa. Huwag mong hintayin na siya ang lumapit. Ngunit hindi ito naintindihan ni Minda. Inakala niyang ito'y proteksyon, kaya't lagi niyang suot sa liig ang mutya, hanggang sa araw na nagkasakit siya, at halos mamatay sa unang pagdadalang tao. Wala silang anak ni Roel, kahit ilang taon na silang kasal. Minsan, dinadala siya ni Roel sa simbahan para magdasal. Pero may mga pagkakataon, habang nag-aantanda ng krus si Minda, napapansin ng mga tao na hindi niya kayang pumasok sa loob. May sumpa ka, Hija, minsan sabi ng matandang madre sa kanya, habang hinahaplos ang kanyang braso. Hindi lahat ng galing sa lupa, biyaya. Minsan, multo ng kasalanan. Doon niya naramdaman ang hiya, yung hiya na parang sugat sa kaluluwa. Kaya tumigil na siyang magsimba, at doon nagsimula ang katahimikan nilang mag-asawa, hanggang sa dumating ang gabi ng eklipse. Sinabi ng albularyong galing sa kabilang bayan na may paraan para mabuo muli ang kanilang pamilya. Magtanim daw ng pinya sa ilalim ng dugo at buwan. Naniwala siya dahil desperado siya. Desperado silang dalawa. Pero mula noon nagbago si Roel.
Tahimik siya tuwing gabi, palaging nakaupo sa harap ng tindahan, nakatingin lang sa dilim. Minsan, nagigising si Minda at makikitang nakatitig lang ito sa litrato nilang mag-asawa. Parang may gustong sabihin pero hindi makapagsalita. Roel, natatakot ka pa rin ba? Hindi ako natatakot, Minda, natatakot ako sa'yo. Ang mga salitang iyon parang kutsilyong dumaan sa puso niya. Hindi dahil galit siya, kundi dahil alam niyang totoo ito. Sa mga susunod na araw, napansin ni Lori na lumalayo na sa kanila ang mga kapitbahay. May nagsasabing naririnig daw sa bahay ni Minda ang iyak ng bata tuwing gabi. May isa pang nagkwento na may nakita raw itong aninong naglalakad sa bubong, nakayuko, may buntot. Mga tsismosa lang yan, sabi ni Lori, pero kahit siya, nagsimulang makaramdam ng kaba. Isang gabi, bumisita siya sa mag-asawa, dala ang sopas. Pagbukas ng pinto, naamoy niya agad ang halimuyak ng pinya, matamis, pero may halong asim ng nabubulok. Sa loob, nakaupo si Minda sa sahig, may hawak na mutya, at nakatitig sa kandila na parang wala sa sarili. Lori, naalala mo ba yung sabi ko dati? Na may batang tumatawag sa akin. Pero sabi mo, guni-guni mo lang yun. Hindi siya guni-guni. Tumingin si Minda sa labas ng bintana, kung saan dumadaan ang hangin na may dalang amoy ng lupa. Naririnig ko pa rin siya. Lalo na kapag may amoy ng pinya. Sa labas ng bahay, napansin ni Lori na kumikilos ang mga dahon ng pinya kahit walang hangin. At sa gitna ng mga ito, may nakita siyang aninong babae, mahaba ang buhok, puti ang balat, at kumikislap ang mga mata. Isang diwata. Kunin mo na ang sa amin, sabi ng tinig na parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi pa siya handa, sagot ni Minda, halos pabulong. Nanlaki ang mata ni Lori. Minda, sino kausap mo? Ngunit nang tumingin siya pabalik, wala na ang diwata. Ang natira na lang ay ang mutya sa kamay ni Minda, kumikislap na parang nasusunog sa loob. Kinagabihan, nagising si Minda sa tunog ng ulan. Pero hindi ito ordinaryong ulan. Bumubuhos ang katas ng pinya mula sa bubong, at bawat patak ay may kasamang amoy ng dugo. Sa dilim ng gabi, nakita niya si Roel sa labas, nakaluhod, humihingi ng tawad sa lupa. Patawarin mo kami, umiiyak itong bulong. Babalik na namin yung kinuha namin. Lumapit si Minda, nanginginig, dala ang mutya. Pero bago niya ito maibalik sa lupa, may lumabas na kamay mula sa ilalim ng punong pinya, maputla, mahaba ang kuko, at mahigpit na humawak sa kanyang braso. Hindi niyo pwedeng bawiin ang ibinigay, sabi ng tinig ng diwata. Ang buhay na binili sa dugo, kailangang bayaran din sa dugo. Doon niya naramdaman ang matinding sakit sa dibdib, parang tinutusok ng libong karayom. Nakita ni Roel na bumagsak siya, at mabilis itong lumapit. Pero sa paglapit niya, tila may nakahila sa kanya pabalik, ang lupa mismo, gumagalaw. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog mula sa liig ni Minda ang mutya. Pumalo ito sa lupa at nabasag. Mula rito, lumabas ang liwanag na parang apoy, at sa loob ng liwanag, nakita ni Minda ang isang bata, humihinga, nakangiti, at hawak ang isang maliit na pinya. Inay, tapos na ba ang sumpa? Tanong ng bata. Bago siya mawala ng malay, narinig niya ang sagot ng diwata. Ang sumpa, anak, ay hindi natatapos. Paulit-ulit lang, gaya ng pagtubo ng prutas. Kinabukasan, nagising si Minda sa loob ng bahay. Walang bakas ng dugo, walang ulan, walang diwata. Si Roel, wala na. Ang mutya, durog. Pero sa gilid ng kama, may isang pinya, maliit, sariwa, at may mukha ng bata. Lumabas siya, hawak ang prutas. Tahimik ang buong paligid. Pero sa bawat hakbang niya, naririnig niya muli ang tinig mula sa hangin, sa bunga ng ating pag-ibig, manatili ka. At sa loob ng bahay, nakita niyang nakasabit ulit ang lumang litrato nila, pero ngayon, 3 na sila sa larawan. Minda na paupo, hawak ang pinya, habang bumabalik sa isip niya ang mga salitang parang sumpang paulit-ulit. Kapag handa na siya, kukunin ko ulit. At sa labas ng bahay may batang tumawa. Mahina lang. Pero totoo. Tao lang siya, pero bakit ganoon ang tingin niya sa akin? Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi na alam ni Minda kung alin ang panaginip at alin ang totoo. Minsan, nagigising siya sa gitna ng gabi na parang may bata sa tabi ng kama, nakahawak sa kamay niya, malamig ang palad, at saka mawawala kapag bumangon siya. Minsan naman, naririnig niyang may kumakatok sa pinto, 3 beses lang, laging 3 beses, pero pag binuksan niya, wala naman doon kundi hangin at amoy ng hinog na pinya. Sa mga umaga, pinipilit pa rin niyang bumangon, ipagpatuloy ang pagtitinda.
Laging dala-dala ang mutyang nabasag, ngayon ay nakalagay sa maliit na supot ng tela. Kahit durog na ito, parang may buhay pa rin, tuwing hinahawakan niya, nararamdaman niyang umiinit ito, parang may nagbabantay mula sa loob. Sabi niya sa sarili, baka guni-guni lang to, baka pagod lang talaga ako. Pero sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, nakikita niyang muli ang bata sa liwanag, hawak ang pinya, nakangiti, may mga gabi na pinipilit niyang manahimik, pero hindi niya mapigilang maramdaman ang bigat ng kasalanan. Sa bawat kagat niya ng pagkain, naiisip niya kung gaano karaming dugo ang ibinayad niya para sa bawat prutas. Sa bawat tawa ng mga suki sa palengke, naririnig niya ang halakhak ng diwata, malambing pero may halong panunuya. Minsan, napansin ni Lori na tulala siya habang nagtitinda. "Mindang, ayos ka lang ba? Para kang may iniisip." Umiti lang siya, pilit. "Wala to, Lori. Naaalala ko lang si Roel." Isang gabi, habang nag-aayos ng mga pinya, may napansin siyang kakaiba. Ang isang prutas ay may marka sa gilid, parang letra. Nilapitan niya iyon, at nang linisin, nakita niyang nakaukit sa balat ng pinya ang pangalan ni Roel. Nanlamig siya. Hindi totoo to, bulong niya, halos pabulong lang sa hangin. Pero sa sandaling iyon, narinig niya ang boses mula sa likod ng bahay. "Minda eh." Ang boses ay pamilyar, mababa, basad, parang galing sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa likod, bit-bit ang durog na mutya. Sa pagdating niya roon, nakita niya ang anino ni Roel, nakatayo sa ilalim ng puno ng pinya. Pero nang ilawan niya ng lampara, wala naman doon kundi mga dahong gumagalaw. Ang anino lang ang naiwan sa lupa, malinaw, pero walang katawan. Mula noon, nagsimula siyang takutin ng mga anino. Sa bawat sulok ng bahay, sa bawat salamin, laging may nakatitig. Hindi siya hinahabol pero pinagmamasdan. At sa mga tingin na yon, pakiramdam niya ay pinapaalala sa kanya ang kasalanan, ang buhay na binili kapalit ng dugo. Isang madaling araw, nagising siya sa kakaibang lamig. Pagdilat niya, nakita niyang bukas ang pinto. Lumabas siya, at sa harap ng bahay ay may mga bakas ng paa ng bata, pero kulay pula, parang tinapakan ng dugo. Sinundan niya iyon hanggang sa dulo ng bakuran, kung saan dati nakabaon ang pinya na itinanim nila noong gabi ng eklipse. Pero ngayon, wala na roon ang halaman. Lupa na lang tuyot, basag, parang nilamon ng apoy. At sa gitna nito, may nakabaong bagay. Dahan-dahan niya itong hinukay, at natagpuan niya ang singsing, lumang singsing na pagmamay-ari ng kanyang ina. Matagal na niya itong hinahanap. Hindi siya nakapagpaalam noon sa kanyang ina bago ito namatay. Lumaki siyang may bigat sa dibdib dahil doon, parang may salitang hindi nasabi, may tawag na hindi nasagot. Ngayon, habang hawak niya ang singsing, naramdaman niyang kumikirot ang dibdib niya. "Inay," bulong niya habang tumutulo ang luha. "Kung naririnig mo ako, patawarin mo ako." Sa mga sumunod na araw, laging dala ni Minda ang singsing na yon. Isinusuot niya sa kwintas kasama ng mutyang durog, para bang pinagsasama ang nakaraan at sumpa. Pero mas lalo lang siyang binabagabag ng mga pangitain. Tuwing gabi, may batang boses na bumubulong sa kanya mula sa labas ng bintana. "Inay, hindi mo ba ako gustong makita?" At sa bawat pagsilip niya, nakikita niya lang ang liwanag ng buwan, nakasabit sa dilim, parang matang nakamasid. Lumapit siya minsan sa matandang pari sa baryo, humingi ng tulong. "Padre, may mga bagay akong hindi maintindihan. Parang sinusundan ako ng mga kaluluwang hindi matahimik." Tiningnan siya ng pari, mahaba, tahimik, "Hindi ko kayang basbasan ang isang bagay na hindi galing sa Diyos, anak. Pero baka kaya kang tulungan ng mga taga-bundok. May albularyo doon, si Apo Tirso. Sila lang ang nakakakita sa pagitan ng buhay at sumpa." Kinabukasan, naglakad siya papunta sa bundok. Habang umaakyat, ramdam niya ang malamig na hangin na parang may mga matang nakasunod. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang salitang paulit-ulit sa hangin, "Sa bunga ng pag-ibig, manatili ka." Pagdating niya sa kubo ni Apo Tirso, sinalubong siya ng matandang lalaki na may puting mata, parang bulag pero nakikita ang lahat. "Matagal ka nang hinihintay, Minda," sabi nito. "Hindi ko po alam kung anong ibig niyong sabihin," sagot niya, nanginginig. "Alam mo, ikaw ang huling tagapagmana ng kasunduan ng dugo." Naglatag si Apo Tirso ng mga dahon ng pinya sa sahig, saka nagsindi ng insenso. "Hindi ka sinusundan ng bata. Ikaw ang tinatawagan niya. Hindi mo siya mailigtas hanggat hindi mo isinasara ang kasunduan ng iyong pamilya. Paano kung isasara yon? Ibabalik mo ang utang.
Ang pinya ay hindi prutas lang, ito ang daan ng kaluluwa. Ang katawan ng lupa ay ginawang sinapupunan. Kaya't kung gusto mong tapusin, kailangan mong tanggapin na ikaw na ngayon ang magiging tagapagbantay ng mga nawala. Napaiyak si Minda. Hindi ko ito ginusto. Gusto ko lang magkaroon ng anak. Gusto ko lang maging normal. Ngumiti si Apo Tirso, mahina. Wala nang normal sa isang pusong tumanggap ng alay. Pero may kapalit ang bawat pag-ibig kahit hindi mo ito hiniling. Binigyan siya ng matanda ng maliit na bote ng pulang likido. Kapag bumalik ang bata, huwag kang tumakbo. Ibigay mo ito sa kanya. Sa sandaling tanggapin niya, mapuputol ang ugnayan niyong dalawa. Pag-uwi ni Minda, mabigat ang loob niya. Umuulan na naman pero hindi tubig. Katas na naman ng pinya, kumakalat sa bubong. Nilingon niya ang singsing at mutya sa kanyang leg. Ngayon ay parehong kumikislap, parang may sariling pulso. Sa loob ng bahay, tahimik. Walang hangin. Walang kaluskos. Hanggang marinig niya ulit ang 3 katok. 3 beses lang. Tok. 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 Bago niya mabuksan, napansin niyang umiikot ang lampara, ang apoy nito, kulay dilaw, parang nagiging mata ng bata. At mula sa liwanag, lumabas ang boses na yon. Inay, handa na ako. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang bote ng pulang likido. Pero bago pa man niya ito maabot, tumigil ang oras. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng puso niya ang maririnig. At sa salamin sa dingding, nakita niya ang sarili, pero hindi siya yon. Isang babaeng kulay abo ang balat, may mga mata ng diwata, nakangiti sa kanya, hindi mo na kailangang magtago. Ikaw na ngayon ang pinya. Bumuhos ang liwanag, at sandaling nawala ang lahat ng tunog. Nang bumalik ang sigla sa paligid, mag-isa na si Minda sa bahay. Sa lamesa, may nakapatong na prutas, pinya, bago, sariwa. At sa ibabaw nito, nakaukit ang singsing ng kanyang ina. Lumuhod siya, umiiyak, hawak ang prutas na yon. Sa bawat patak ng luha niya sa balat ng pinya, may tumutubong dahon, mabagal, parang humihinga. At mula sa labas, narinig niya ang tinig ng bata, mas malambing na ngayon. Salamat, inay, hindi na ako mawawala. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niyang ang sariling anino niya sa dingding ay gumagalaw ng mag-isa. Nakatitig sa kanya. Nakangiti. At habang pinupunasan niya ang luha, narinig niyang muli ang parehong linya, pero ngayon, galing na sa kanyang sariling labi. Sa bunga ng pag-ibig manatili ka. Sa katahimikan ng gabing iyon, huminto ang ulan. Pero sa ilalim ng sahig, may umuusbong na bagong halaman, maliit, mabango, at may hugis ng kamay ng bata. At kung sakaling mapadaan ka sa Barangay San Roque, at may marinig kang tunog ng kutsilyong humihiwa ng pinya, kahit hating gabi na. Huwag kang lumingon. Baka makita mo kung sino ang tumingin pabalik. Simula ng gabing nakita ni Minda ang sarili niyang anino na gumagalaw mag-isa, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Tuwing ipipikit niya ang mga mata, bumabalik ang parehong panaginip, siya, nakatayo sa gitna ng taniman ng pinya, basang-basa ng dugo, at may batang nakangiti sa dilim, hawak ang parehong singsing ng kanyang ina. Sa bawat panaginip, pareho ang nangyayari. Tumatawag ang bata sa kanya, mahina pero malinaw. Inay, tapos na ba talaga? At palaging sumasagot si Minda, kahit ayaw niyang magsalita. Hindi pa. Paggising niya, laging amoy pinya ang hangin. Ang sahig ng bahay, basa na parang may tumulong katas mula sa ilalim. Minsan, may mga langgam na nagtitipon sa isang sulok, gumagawa ng hugis, mukha ng bata, mabubura lang kapag tinatapakan niya. Hindi na siya nag-iisa. Nandyan si Lori, na hindi na makatiis na panoorin siyang mag-isa sa ganitong kabaliwan. Pinilit siyang samahan, kahit pa alam nitong may kakaiba na talaga sa bahay. Mindang, kung may masasamang espiritu rito, kailangan natin humingi ng tulong. Hindi pwedeng ikaw lang. Ngumiti si Minda, pagod, at saka tumingin sa kanya. Hindi ako sigurado kung sila ang masama, Lori o ako. Sa mga susunod na araw, mas lumala ang mga palatandaan. Ang mga hayop sa paligid, mga aso, manok, kahit mga ibon, biglang naglalaho. Sa bawat madaling araw, may maririnig silang kaluskos sa bubong, kasunod ng mabigat na yabag, parang may umaaligid. At lagi, tuwing 12:00, may tunog ng kutsilyong humihiwa sa prutas. Paulit-ulit. Parehong ritmo. Parehong tunog. Tik. 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 Hanggang maririnig nilang parang humihinga ang mismong mga dingding ng bahay.
Isang gabi, napilit ni Lori si Minda na lumabas muna, umakyat sa bundok kung saan nakatira si Apo Tirso. Sa paglalakad nila, ramdam ni Lori ang bigat ng hangin. Wala nang mga kuliglig. Wala ring hangin. Tanging amoy ng hinog na pinya ang sumasama sa bawat hinga. Mindang, sigurado ka bang gusto mo pang ipagpatuloy ito? Tanong ni Lori. Wala na akong babalikan, Lori. Wala na si Roel. Wala na akong pamilya kung ito lang ang natira, kailangan kong harapin. Pagdating nila sa kubo ni Apo Tirso, nakasara ito, pero may naiwan na mensahe sa pintuan. Kapag bumalik ang hangin ng lupa, huwag mong tanggihan ang tawag. Magdala ka ng mutya, at handa ka ng harapin ang anak ng lupa. Lumipas ang ilang araw na tahimik. Pero alam ni Minda, kalma lang iyon bago ang bagyo. Dahil gabi-gabi, bumabalik ang panaginip. Minsan, nagising siya na hawak niya na mismo ang pinya, yung may mukha ng bata, kahit wala naman ito sa tabi niya bago siya matulog. Minsan, nagising siyang may dugo sa mga daliri. At minsan, nakita niya sa salamin na nakatingin sa kanya ang isang bata, pero hindi gumagalaw ang bibig nito kahit naririnig niya ang boses. Hindi mo pa rin ako tinatanggap. Lori ang unang nakapansin na unti-unting nag-iba ang mga mata ni Minda. Nang sabihin iyon, biglang pumutok ang mga kandila sa paligid. Ang apoy nagpalit ng kulay mula dilaw naging pula. At sa liwanag noon, nakita ni Lori na nakaluhod na si Minda, hawak ang singsing ng kanyang ina, na ngayon ay kumikislap din. Napansin niya, ang singsing at ang mutya ay parehong kulay, parehong kumikislap sa isang ritmo. Doon niya naisip baka hindi ito proteksyon. Baka ito ang susi. Sa labas, nagdatingan ang mga uwak, mga paniki, at mga hayop na parang hinihila ng hangin. Umuugong ang paligid, at ang mga dahon ng pinya sa bakuran ay gumagalaw ng sabay-sabay, parang humihinga. Mindang, anong gagawin natin? Sigaw ni Lori. Hindi ko alam, sagot niya, halos humihingal. Pero pakiramdam ko may gusto silang bumalik. Biglang lumitaw ang diwata mula sa liwanag ng kandila, humakbang palabas. Maputla, mahaba ang buhok, at ang mga mata nito'y kulay ng hinog na prutas. Minda, oras na. Ang dugo ng iyong lahi ay kailangang bumalik sa lupa. Lumapit si Lori, nanginginig. Hindi mo siya pwedeng kunin. Tao siya. Ngumiti lang ang diwata. Tao. Hindi na siya tao. Ang dugo ng lupa ay dumadaloy na sa kanya. Tumingin si Minda sa diwata, sabay tinitigan ang singsing ng kanyang ina. Doon niya napansin, sa loob ng singsing may ukit. Maliit, halos di mabasa. Pero malinaw nang idinikit niya sa liwanag, babalik sa pinagmulan ng binhi. Parang biglang may bumukas na alaala sa isip niya. Naalala niya ang huling gabing buhay ang kanyang ina, hawak nito ang parehong singsing, umiiyak. Minda, kung dumating ang araw na maramdaman mong may humihingi sa'yo, huwag kang lumaban. Hindi lahat ng halimaw ay masama. Ngayon niya naintindihan. Ang anak ng lupa, hindi ito halimaw. Isa itong kaluluwa ng mga pinya na inalay noon ng kanyang pamilya, ginawang buhay ng mga ina, pero nakulong sa pagitan ng lupa at laman. Ang gabi ay tila huminga. Tahimik pero mabigat, parang may mga matang nakamasid mula sa bawat anino. Sa labas ng bahay, naglalagos sa lupa ang mga ugat ng mga pinya, gumagapang papunta sa pintuan, parang mga daliring gustong pumasok. Sa loob, nakaupo si Minda, basang-basa ng pawis at luha, hawak pa rin ang singsing ng kanyang ina. Sa tabi niya si Lori, nanginginig, may hawak na kandila na halos maubos na. Mindang, kailangan na nating umalis. Hindi na to ligtas. Wala nang pupuntahan, Lori, mahinang sagot niya. Kahit saan ako magtago, dala ko to. Sa labas, muling umulan. Pero hindi na ulan ang bumabagsak, mga piraso ng pinya, dilaw at pula, nahuhulog mula sa langit, parang dugo ng lupa. Ang amoy nito, matamis pero nakakasulasok, parang bulok na laman ng prutas. Tumindig si Minda, tinitigan ang sahig na may mga basag na mutya. Kung gusto nila ng pagbabalik, bibigyan ko sila. Ngunit bago pa siya makalabas, may boses na umalinggaw sa buong paligid, pamilyar, mababa, at puno ng puot. Binalik mo kami sa lupa, pero hindi mo binayaran ang utang. Ang dingding ng bahay ay unti-unting nagbitak. Mula sa mga siwang, lumabas ang itim na usok na nagkaroon ng hugis ng mga tao, mga nilalang na may balat na parang pinya, mga mata na walang puti, at mga ngiti na sobrang lawak para sa mukha nila, Mindang, bulong ni Lori. Halos hindi makahinga. Ano yan? Sila yon, sagot ni Minda, nilunok ang takot.
Ang mga naipangako pero hindi na ibalik. Ang mga kaluluwang ginamit ng lahi namin para yumaman noon. Lumapit ang isang nilalang babae pero wala ng balat sa mukha. Ang leeg nito ay puno ng pinya na tumutubo. Ibabalik mo ang dugo ng iyong lahi. O isusumpa ka naming maging isa sa amin. Tinitigan ni Minda ang mutya, at doon niya napansin na unti-unti itong nagbabago ng kulay mula sa gintong liwanag, naging pula, parang dugo. Napangiti siya ng mapait. Kaya pala, mulat sa pool, hindi to proteksyon. Paalala pala to kung sino talaga kami. Lumapit ang mga nilalang. Tumigil sila sa paligid ng bahay, humuhuni ng kakaibang awit. Ang mga mata ni Minda ay nagdilim at parang may apoy na nagliliyab sa loob ng kanyang dibdib. Lori sa takot, hinila siya. Mindang, huwag kang lalapit. Baka yan ang gusto nila. Ito nga ang gusto nila, bulong ni Minda, mahina pero matatag. Pero kailangan may kapalit. Itinaas niya ang mutya at sa isang iglap sumiklab ito sa liwanag. Lahat ng nilalang ay napaatras, napasigaw ng sabay-sabay, pero sa gitna ng liwanag, narinig ni Minda ang boses ng kanyang ina. Anak, huwag mong kalimutan. Ang dugo ng lupa ay hindi sumpa kung ginamit sa kabutihan. Ngunit sabay nito, may isang malakas na kalabog, ang bubong, bumigay. Bumagsak ang isang mabigat na bagay mula sa itaas, isang aninong babae, nakabalot sa mga ugat ng pinya, may hawak na patalim. Ang diwata. Pero hindi na ito ang mahinhing diwata na nakita niya noon. Ang balat nito ay tuyo, ang mga matay itim, at ang boses nito ay parang dalawang tao na nagsasalita ng sabay. Ginising mo kami, Mindang. Ngayon, bayaran mo kami. Hinugot ni Minda ang patalim ni Lori at huminga ng malalim. Kung dugo ang kailangan, ako na lang. Pero bago pa siya makalapit, sinunggaban siya ng diwata, mabilis, parang hangin. Tinapon siya sa sahig at bago pa siya makabangon, pumagit na si Lori. Kung gusto mong may mamatay, ako na lang, sigaw ni Lori, umiiyak. Hindi siya ang dapat magbayad. Sa isang iglap tumigil ang hangin. Tahimik ang lahat. Tumingin ang diwata kay Lori, saka ngumiti. Kung ganon ikaw ang magiging pataba. Bago pa man makasigaw si Minda, tumagos ang mga ugat ng pinya sa katawan ni Lori. Napasigaw siya, pero hindi sa sakit, kundi sa awa. Mindang, huwag kang susuko, bulong ni Lori, habang unti-unting natatakpan ng mga ugat ang kanyang mukha. At sa huling sandali, tinitigan niya si Minda, ang gaze moment na hindi kailanman malilimutan. Luha, takot, at pag-ibig sa isang titig. Hanggang tuluyan siyang nawala. Lori! Ang sigaw ni Minda ay yumanig sa lupa. Sa bawat patak ng kanyang luha, tumubo ang mga bagong ugat. At sa gitna ng lahat, ang mutya ngayon ay nagiging abo pero kumikislap. Nang itaas niya ulit ang kamay, biglang tumigil ang ulan. Lahat ng nilalang ay napatingin sa kanya. Ang mga mata niya nagliwanag, hindi na dilaw kundi puting-puti. Tama na, mahinang sabi niya. Kung kailangan niyo ng dugo, kunin niyo lahat. Pero bitawan niyo siya. Tahimik. Pagkatapos, tumawa ang diwata. Hindi mo naintindihan. Hindi namin siya pinatay. Ginawa lang namin siyang isa sa atin. Sa labas, sa gitna ng mga halaman ng pinya, may isang bagong punla na umusbong. Mula sa gitna nito, narinig ni Minda ang tinig ni Lori, mahina, parang hangin. Mindang, tapusin mo to. Lumuha siya, at sa bawat luha, parang may nagbabalik na alaala, ang mga tinig ng kanyang ina, ang mga nilalang na pinangakuan ng lupa, ang mga pinya na ginawang buhay. Napatingin siya sa singsing ng kanyang ina, ngayon ay bitak-bitak na, pero sa loob nito, may natitirang sinag ng liwanag. Babalik sa pinagmulan ang binhi. Ngayon lang niya naintindihan ang kahulugan, lumapit siya sa diwata. Kung gusto niyo ng kapalit, ako na lang. Pero tapusin na natin to. Ngumiti ang diwata. Matagal ka naming hinintay, anak ng lupa. Itinaas ni Minda ang patalim, pero imbes na itarak sa diwata, itinarak niya ito sa sarili niyang dibdib. Sumigaw ang hangin. Pumutok ang lupa. Ang mga nilalang, isa-isang naglaho sa liwanag. At sa huling sandali, bago tuluyang pumikit si Minda, nakita niyang unti-unting nawawala ang mga ugat sa katawan ni Lori, at sa halip, may batang lumitaw mula sa lupa, hawak ang singsing. Inaini. Ngumiti si Minda, luha ang nakatingin sa bata. Hindi na kita tatanggihan. At sa isang iglap, sumabog ang liwanag, malakas, maputi, parang araw na pumutok mula sa lupa. Pagbalik ng katahimikan, wala na ang bahay.
Wala na si Minda. Wala na si Lori. Ang naiwan lang, isang malawak na taniman ng pinya na tila bago pa lang itinanim. Sa gitna nito, may isang punong pinya na may gintong dahon. At sa ilalim nito, nakabaon ang isang maliit na singsing na may ukit. Babalik sa pinagmulan ang binhi. Ilang linggo ang lumipas, napadaan ang mga magsasaka. Nagtaka sila, paano nagkaroon ng ganitong taniman dito? Walang nagtanim. Walang tao. Pero bawat prutas ay sobrang tamis, parang may halong luha. At tuwing gabi, sabi nila, may maririnig na babae mula sa hangin, mahinang nag-aawit, habang ang mga dahon ng pinya ay kumikilos na parang sumasayaw. Ang kanta, luma pero malinaw. Kung kailangang magbunga muli, ibabalik ko ang dugo sa lupa. Hindi na sumpa, kundi panibagong buhay. At kung minsan, kapag dumaan ka sa taniman, makakakita ka ng dalawang anino sa pagitan ng mga hilera, babae at batang naglalakad magkahawak kamay, pareho ang mata, pareho ang ngiti, hindi mo sila maririnig pero kapag tumigil ka, makikita mong lumilingon ang babae. Tumingin siya sa'yo, luha ang ngiti, mapayapa pero malamig. Parang nagtatanong, kung ikaw ang nasa lugar ko, kaya mo bang ialay ang sarili mo para sa lahat ng kasalanan ng iyong lahi? At sa hangin, may kasunod na bulong. Mahina pero malinaw na malinaw. Hindi pa tapos ang lupa. Pagkatapos ng liwanag, tumigil ang lahat. Wala ng hangin. Wala ng ingay. Wala na rin si Minda, ang taniman ng pinya ay nakatayo ng tahimik, parang bagong gising mula sa isang mahabang panaginip. Ang mga dahon ay kumikintab sa ilalim ng araw, parang walang nangyari, pero sa ilalim ng lupa, nanatili ang kakaibang init, parang tibok ng pusong hindi tuluyang namatay. Sa unang linggo, walang pumapasok sa baryo. Takot pa rin ang mga tao. May mga bulong sa palengke, sabi nila, may nagbuwis ng buhay para matapos ang sumpa. Ang bahay ng mag-asawang tindera ng pinya, nilamon daw ng lupa. May batang lumitaw na walang magulang, pero may mata na kulay ginto. Si Mang Cardo, ang matandang nagbabantay ng kalsada, ang unang nakakita sa bata. Nakaupo ito sa gilid ng taniman, nakatingin sa langit. Tahimik, marumi, pero kalmado. Nang lapitan niya, umiti lang ito at sabay abot ng maliit na bagay, isang lumang singsing. Sabi ni inay, ibalik ko raw to sa lupa kapag handa na sila. Hindi na nagtanong si Mang Cardo. Inilagay niya ang singsing sa bulsa at umalis, pero paglingon niya, wala na ang bata. Ang naiwan lang, isang maliit na punla ng pinya kung saan ito nakaupo kanina. Lumipas ang mga araw at tila nabura sa alaala ng mga tao ang lahat. Wala nang nagbanggit tungkol sa mag-asawa. Wala nang nagtanong kung saan napunta si Minda at Lori. Pero tuwing dapit hapon, may kakaibang sinag mula sa taniman, tila may apoy na dumadaloy sa lupa, paikot, hanggang sa gitna kung saan naroon ang punong pinya na may gintong dahon. Sa mga gabi, kapag mahina ang hangin, may maririnig na awit. Pamilyar, malungkot, pero may halong lambing. Kung kailangang magbunga muli, ibabalik ko ang dugo sa lupa. Si Aling Bebang, ang kapitbahay nila noon, minsan naglakas loob na pumunta sa dating kinaroroonan ng bahay. Wala na roon ang mga bakas ng buhay, ni Bangko, ni Pader, ni Bubong. Ang natira lang ay malawak na lupa, tuyo at mabango, amoy pinya. Pagyuko niya, nakita niyang nakabaon sa gilid ang basag na mutya. Hinawakan niya iyon, at sa sandaling iyon, may malamig na hangin na dumaan sa likod niya, kasabay ng tinig na halos bulong. Hindi lahat ng sumpa ay masama, nabitawan niya ang mutya at napaatras. Pero nang tumingin siya sa lupa, wala na yon. Napalunok siya at sabay dasal ng mahina. Kayo na po ang bahala. Habang lumilipas ang panahon, mas dumami ang mga pinya sa lupain yon. Nakapagtataka, kahit walang nagtatanim, tumutubo pa rin. At bawat bunga, pare-pareho, matamis, pero may kakaibang pait sa dulo. Parang may kwento sa bawat kagat. May mga dumadaan at nagsasabing nakikita raw nila ang dalawang anino, babae at bata, naglalakad sa pagitan ng mga tanim. Minsan, ang babae may dalang basket ng pinya. Minsan, nakayuko lang ito, hinahaplos ang lupa, parang may hinahanap. May isang batang magsasaka ang nagsabing kinausap siya ng babae. Sabi niya, alagaan mo to, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Nang tanungin niya kung sino yon, tanging sagot ng bata. May suot siyang gintong singsing. Sa kabilang dako ng baryo, si Mang Cardo ay matanda na. Madalas siyang makitang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, hawak-hawak ang lumang singsing na ibinigay sa kanya noon ng bata.
Hindi niya ito isinuko pero lagi niya itong pinapahid ng dasal. Minsan, pagdilat niya, nakita niya ang anino ni Lori sa kabilang dulo ng kalsada, nakangiti, payapa, pero unti-unting naglalaho sa hangin. Napaluha siya, sabay sabi sa sarili. May mga sakripisyong hindi kailangang maintindihan. Sapat nang alam mong may natapos. Ngunit tuwing gabi, sa pagitan ng kanyang pag-idlip, bumabalik sa kanya ang parehong tanong, tapos na ba talaga? Sa gitna ng taniman, may isang gabi na biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ng pinya ay gumalaw na parang alon, sabay-sabay, parang may ritual na muling nagaganap. At sa gitna nito, lumitaw ang liwanag mula sa lupa, pamilyar, parang sinag ng araw, pero malamig. Mula sa liwanag, lumabas ang isang babae. Payapa ang mukha, suot ang parehong damit na huling suot ni Minda. Sa kamay niya, hawak pa rin ang singsing, pero ngayon, buo na ito. Naglakad siya sa gitna ng mga tanim, huminto, at tumingala. Wala na siyang luha, pero may bakas ng kapayapaan sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, lumitaw ang batang lalaki, ang parehong bata sa panaginip, ngayon ay nakangiti, buhay, at hawak ang isang basket ng pinya. Inay, tapos na ba talaga? Tanong ng bata. Ngumiti si Minda, marahang hinaplos ang buhok nito. Tapos na kung kaya mong kalimutan, pero baka hindi kung patuloy mong alalahanin. Tahimik silang naglakad papunta sa gitna ng taniman. Sa bawat yapak nila, tumutubo ang mga bagong punla. Ang lupa, tila humihinga. Hanggang sa unti-unting maglaho ang kanilang mga anino sa liwanag ng buwan. Kinabukasan, dumaan si Mang Cardo. Wala siyang nakita kundi isang maliit na puno ng pinya na may gintong dahon. At sa ilalim nito, nakabaon ang parehong singsing na minsang hawak niya. Naisip niyang ibalik ito sa lupa, tulad ng bili ng bata noon. Kaya't inilibing niya ito ng maayos, sabay sabi. Kung may mga kaluluwang naghihintay pa, sana makahanap na rin kayo ng tahanan. Mula noon, wala nang kakaibang pangyayari sa baryo. Ang mga tao, bumalik sa pagtitinda, sa pagtawa, sa mga simpleng kwento ng buhay. Pero sa tuwing may batang isinisilang, mapapansin ng matatanda, may kakaibang kulay sa mga mata ng ilan. Parang dilaw. Parang pinya. At tuwing gabi, may mga batang nagsasabing naririnig nila ang tinig ng isang babae mula sa hangin, kumakanta ng himig na nakalulungkot pero nakapapayapa. Hindi lahat ng bunga ay sumpa. Minsan, bunga to ng pag-ibig na matagal nang nakalimutan. Maraming taon ang lumipas. Sa gitna ng taniman, ngayon ay may maliit na kapilya. Doon inilalagay ng mga tao ang unang bunga ng bawat anihan bilang pag-alala. Wala namang utos o tradisyon, kusa lang nilang ginagawa. Sabi nila, kapag nagdasal karoon ng may dalang pinya, laging may sagot ang hangin. Isang batang babae minsan ang lumapit, nakapalda at nakatali ang buhok. Inilagay niya ang isang maliit na pinya sa altar, sabay sabi. Habang umaalis siya, may marahang ihip ng hangin. Pumalo ang kandila, at sa loob ng kapilya, may aninong dumaan sa likod ng altar. Hindi nakakatakot, kundi mapayapa. At sa ilalim ng araw, sumiklab ang liwanag sa gintong dahon ng pinya. Sandaling tila bumalik ang boses ni Minda, mahina, mula sa lupa. Babalik sa pinagmulan ang binhi. Ngunit ngayong bumalik ito, iba na ang tono. Hindi na sumpa. Hindi na takot. Isa na itong paalala na bawat sakripisyo may binhi ng pag-asa. At sa katahimikan ng hapon, sa pagitan ng hangin at mga alon ng dahon ng pinya, maririnig pa rin ang tanong. Mahina, pero malinaw na parang kurot sa kaluluwa. Tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?